Dahil apat na yung OS doon sa aking computer, gagamit ako ngayon ng VMware para makapag-install ng panibagong OS. So, click lang File, tapos New, tapos VMware. Tapos, i-click dito ang Browse. Iba-browse natin yung downloaded file na ISO. I-download lang ito sa website. Meron tayo mamaya dadaanan natin. I-discuss ko. Tapos, click Next. Yes. Pwede ito baguhin. Click mo lang yung Browse. Tapos, Next ulit. Ayan, maki-start na kaagad yung installation niya. Ayan, naka VMware tayo. Antay lang, ipa-forward ko. Dito, i-click natin ang Windows Server 2012 R2 Standard. Tapos, click Next. Ayan, medyo abutin to ng 30 to 1 hour, depende sa computer. Ngayon, ipa-fast forward ko na para mabilis. Magre-restart ito ng 2 beses. Restart. Ayan. Habang nag-hintay tayo, papaliwanag ko sa inyo anong gamit ng VMware. Itong VMware ay marami ka pwedeng ilagay dito na OS. Pwede yung mga lumang versions ng OS ay pwede mo ilagay dito at may mga bago. Kung ikaw ay nagmo-multi-boot sa iyong computer na meron ka pang idadagdag na OS, ito yung alternative para magamit ang ibang OS, lalo na sa mga IT expert. Ginagamit itong VMware. Ayan, makikita natin dito natapos na siya mag-install. Meron pa itong isang restart ulit. Hintay lang natin. Ayan, habang mag-restart ito, additional information about VMware. Itong VMware ay ginagamit ng mga IT expert para makapag-simulate sila ng kanilang networking. Halimbawa, meron silang ito troubleshoot o magpa-practice sila ng networking. Pwede itong gamitin. Ito ay ginagamit ng mga network administrator rin para makapag-simulate sila ng connectivity ng mga network na computers. Additional information about Windows Server. Ang Windows Server ay ginagamit sa networking. Ito ay magiging data center. Ibig sabihin, lahat sa karamihan sa mga database sa mga malalaking organizations or companies o kaya mga international companies, multinational companies, ginagamit itong Windows Server para lahat ng mga files nila ay naka-centralize, lalo na yung may mga network database na ginagamit. Ito yung ginagawa sa malaking company. Karamihan Windows Server nakalagay, iba-iba lang yung version. Kapag ka Windows Server administrator ka, napakalaki ng sahod. Umaabot ng 100,000 pataas. Kasi mahirap itong network server. Nandito lahat ng security, nandito lahat ng mga files ng company, kaya mataas yung sahod dito dahil may security dito. Yung mga files dapat safe, tsaka lahat ng mga yung mga files dapat hindi ma-hack, naka-secured lahat. So yung tawag sa iyo ay network administrator. Sa reality, ang Windows Server ay hindi pinapatay.
Naka-on yan 24/7. Shutdown, tapos other plan lang ilalagay natin, tapos click continue. So yun yung ibig sabihin ng Windows Server. Ang gamit niyan ay pang networking, pang data center. Pwedeng kontrolin lahat ng mga computers, lahat ng mga computer ng mga empleyado sa isang company. So kapag mag-exam ka sa TESDA NC2 na CSS, kasama yung Windows Server. Ayan, inuulit ko, ito ay Windows Server 2012. Ayan, makikita nyo rito na meron na akong dalawang OS, Windows 7 tsaka Windows 12. 2012 na R2. Pwede mo pang dagdagan ito ng marami pa. Meron tayong XP, meron tayong Millennium Edition, 2000, mga lumang version. Merong Windows 10, pwede mo lagyan din, Windows 8. Tapos meron din tong pang server. Meron ding additional din, pwedeng lagyan mo ibang server versions. Windows Server 2019, yung pinaka tapos meron ding Windows Server 2012, 8, 2003, makikita niyo. Yung mga lumang-luma na ay wala na yan, hindi na ginagamit. So ngayon, pwedeng aabot to ng hanggang, kung meron kang 4 na OS doon sa computer mo, dito pwede mo idagdag 8 para aabot talaga ng 12. So Windows 12 Windows in one computer lamang. Ayan, para makapag-download tayo ng mga ISO file, mga installer, marami tayo pwede i-download. Pwede tayo sa website ng microsoft.com. Ayan, makikita nyo. Pwede tayo mag-download ng XP. Free na yan pag i-download nyo. Ayan, makikita nyo. Tapos meron din tayong pang server. Ayan, may 180 days trial. Pwede natin i-download yan, ISO file. Ayan, ISO dapat. Ayan, tapos meron din tayong Windows 7 ISO file na free version muna, ibig sabihin trial version for educational purposes lamang. Meron din tayong Windows 10, tapos meron din tayong pang server na pwedeng gamitin for educational purposes. Pwede ka maglagay dito ng mga Linux na OS din, maraming OS pa. Paalala lang, titingnan nyo rin kung ilan na yung memory na nagamit. Katulad dito Windows 7, may 1 gig na ako. Kung gusto nating babaguhin ito, punta lang tayo sa Edit Virtual Machine Settings. Tapos dito makikita nyo na pwede mo nagdagan yung memory kung kailangan tasaan o babaan para magkasya lang yung maraming OS. Tapos yung hard drive, pwede rin baguhin yan, expand. Kung kaya talaga ng computer, kung marami kayong ilalagay, wala namang problema. Tapos sa Windows 12, meron ako nilagay dito, 1 gig din siya. Tapos yung hard drive, total nyo dito, kung ilan na yung OS mo, ilan yung capacity ng computer mo, para hindi siya maglalag. So ito rin yung pang test ng mga IT expert kung gumagana talaga yung OS, luma man o bago. Dito nila tinitest bago nila gamitin yung mga software. Dito sila nagtatry. Maraming versions itong VMware pala, para sa inyong kaalaman. Iba-iba, mayroong pang server, mayroong pang network, iba-iba yan. Mayroong pang virtual machine lang. Ayan, so power on na natin yung Windows 7. Ayan, meron tayo ditong dalawa, Windows 7 tsaka Windows 12. Ayan, makikita nyo na mayroon din tong Windows 7. Ayan na, meron akong Windows 7 na version sa loob ng Windows 10. Inuulit ko, ito ay nakalagay sa VMware workstation ko o virtual machine, na kung saan ay meron akong Windows 7, may Windows 12, pwede mo pa dagdagan ng marami pa. Basta kaya ng computer mo. Basta mataas yung processor niya, specs, yung memory, tsaka may graphics card. Paano ko to ginawa?
new file, new virtual machine lang, tapos sundan nyo lang next, tapos follow the instruction. So yung katulad kanina ginawa ko nung una, ganoon lang din siya. Okay, buksan natin ulit yung Windows Server 2012. Ayan, ang bilis. Fast forward. Ngayon gawin natin, mag-switch tayo. Windows 7 meron. Tapos pakikita natin dito na meron ding Windows 12. O, click lang ng click. Ayan, meron siya. Natin sa baba. Ayan, no. So, pwedeng marami dito. Basta kaya lang ng memory ng computer nyo. Itong sa akin, luma pa yung computer na ginamit ko. Pero kaya siya. Hindi pa i-core yung computer ko. Kung gusto nyo ng installer ng VMware, pakitingnan sa description, nandun yung link kung paano mag-install ng VMware. Abangan nyo ang aking tutorial dito about VMware, kung paano mag-simulate sa network. Maraming salamat. Kita-kita tayo sa susunod na tutorial.